Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan sa pamamagitan ng kapangyarihang orasyon ni Negra Diabla, naging alibot si Buaya Komando at nilagay na lang nito sa bulsa niya habang nagmamatsyag sa bahay ni Gadon. Nagulat na lang si Diabla nung tumalon ang alibot mula sa bulsa nito at di nagtagal, nagbalik sa pagkabuaya si Buaya Komando. Dahil yan, nagbalat kayo ito na isang matandang babae at nagpahabol sa buwaya. Nag-alala din si Diabla nung naging buwaya na si Buaya Komando. Nagsisigaw ang mga tao nung makita si Buaya Komando. Naging balita ang tungkol sa buwaya. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Hindi nila pwedeng patayin yung buhaya. Perwisyo. Huhuliin nila yon at ilalagay sa tamang paglalagyan. Maaalagaan yon yung mga ganong klase eh. Ay, pero pag sa amin, wala. Maubos ang pati balat niya. At saka, baka pupulutanin nila ang buhaya kung mahuhuli nila sa amin, Batam. Ay, nervyos mo lang yan, Ador. Yata, Batam. Nervyos ko yata to. Nervyos mo lang yan, Ador. Oo nga. Hindi na maganda ang mga iniisip ko dahil sa buhaya na yun, Batam. Kaya, ano kayang masasabi niya sa talaga bang
Paalisin na ako, madam. Ay, Ay, salamat. Maraming salamat, Sir Artemio. Huwag niyo na akong tawagan ng sir, madam. Artemio na lang. Ituring niyo akong parang anak. Kasi magkaedad kami ni Gadon. Sige. Ikaw ang bahala, Artemio. Ay, sobrang pag-alala ko kanina. Delikado kasi ang apo ko. Kasi parang siya ang hinahanap ng buhaya. Oh, paano niyo nasabi yan? Si Aris ang nakakita sa nangyari o pagkawala sa batang kalaro niya. Kasi hanggang ngayon, di pa nila nahanap ang batang yun. Ano? Ay naku, nasabi ko naman na, sir. Kung maaari lang sana, ay ayaw ni Gadon na sabihin namin sa iba ang tungkol dito. Mhm. Ang nakita ni Aris sa nangyari sa kalaro niyang bata. Bakit, madam? Ano bang nakita niya? Wala na yung bata, Artemio. Kahit ano pang gagawin nilang paghahanap, hindi na nila mahanap pa. Bakit? Bakit naman, madam? Kasi sinakpal ng buhaya ang nasabing bata. Ano? Ay, Diyos na mahabagin. Nininervyos ako pag naaalala ang kwento ni Aris sa nangyari sa batang yun. Parang walang anuman daw na sinakmal ng malaking buhaya. Oh. Ang ibig niyong sabihin, yun din ang buhaya na nagpapakita sa inyo? Ganyan ang paniniwala ko, Artemio. Sinusundan ang apo ko. Kasi siya ang saksi sa ginawa ng buhaya. Ganun pala ang paniniwala niyo. Oo. Baka darating ang araw na hindi na namin makikita ang apo ko. Dahil sinakmal na ng buhayag yun. Ay, Diyos ko, wag naman sana. Ilayo niyo sa kapahamakan ng apo ko. Kung totoo na yon, siya rin yung sinasabi niyong buhaya. Ay di, parang maisip siya. Di ko nga maintindihan. Ang laki pa naman. Kung ganon, nakita niyo na. Oo, mismo sa loob ng bakuran namin. Sa may damuhan sa likod. Ano? Buti na lang nakita ni Sir Artemio ang batang yon. Dahil kung hindi, baka nagaya sa batang nawawala. Pero nakapagtataka na naman. Paano nalaman ng buhaya na ang batang yon o anak ni Sir Gadon ang saksi sa pagsakmal ng buhaya sa batang nawawala? Hinila nila yung buhaya na nagpakita kina Madam Sona at Ador. Ang siya ring sumakmal sa batang kalaro ng anak ni Sir Gadon. Parang hindi ako makapaniwala na may malaking buhaya dito sa sentro ng syudad. Sa bagay, may biro ang mga loko-loko na kahit daw sa opisina ng gobyerno ay may buhaya. Pero iba tong buhaya na ito.
Talagang buhaya. Hindi kaya ng mga sinasabing buhaya sa gobyerno. Ah. Ang sarap ng tulog ni Buhaya Komando. Ano kaya ang kinabusog nito? Ang laki-laki ng tiyan. Busog-lusog talaga. Kung hindi ako nagkamali, may nakita siyang kapwa niya hayop. Kaya ng aso, baboy o kambing, o anumang klaseng hayop. At iyon ang nilunok. Iyon ang kinabusog niya. Maraming kaparis niyang hayop na pwede niyang maging pagkain dito. Kaya, sige lang, Buhaya Komando. Tulog lang ng tulog. At sigurado ako, kahit matulog naman siya ilang araw, pwede. Busog-lusog talaga siya. Matutulog hanggang magutom na naman. Talaga ang buhayang ito. Wala nang inatupag, kundi kumain at matulog na lang. Pero sige lang. Habang naghihintay tayo ng tamang panahon. Hinay-hinay lang. Ang mabuti pa, labas ako. Lalabas ako dito sa teritoryo namin. Ako naman ang maghanap ng makakain ko. Dahil isa akong tao ngayon. Kaya libre akong makihalubilo sa mga tao. Wala silang kamalay-malay sa tunay kong pagkatao na ako ay isang diabla, isang demonya, impacta, na nagmamanman sa mga tao, mga kontrabida sa mundo namin, na napadpad dito sa mundo ng tao. Hahanapin ko kung sino man yon. Sa bahay. Magmanman uli ako doon sa malaking bahay na yon. Sa bahay kung saan doon ko nakita yung taong nanakit sa akin. Mapalad ako. Nakita ko pa rin ang taong yon. Tingnan ko lang kung anong maibibigay ko sa kanya. Anong gagawin ko sa kanya, hindi niya makakalimutan habang buhay. Bigyan ko ng ikakatakot niya. Baka mawala pa ang katinoan niya. Alam ko na. Baka pwede siyang maging alagad ko na lang.
Oo. Maging alagad ko ang pangit na lalaking yon. Itong tungkod ko. Dalhin ko ito. Pangkaraniwang tungkod ito. Di akalain ng kahit sino. Nakakaiba ito. Pero may kapangyarihan. Lalo na kung ipalo ko ito sa lupa. Magiging ulopong. Ayan na, ayan na. Nabuhay na ang ulopong. Sabi ko na nga. Magiging ulopong ang aking tungkod. Tama na yan. Aalis na ako dito sa teritoryo namin ni Buhaya Komando. Magtungo ako sa karamihan ng mga tao. Makihalo-bilo ako sa mga tao. Madaling araw pa lang nung may marinig akong ugong na sasakyan ni Sir Artemio. Saan kaya siya pupunta? Umalis na naman siya. Saan kaya siya nagpunta? Ito ang hirap kasi. Umaalis na lang at hindi man lang sabihin kung saan pupunta. Kaya kung may naghahanap sa kanya, wala akong masasabi kung nasaan siya. Sa bagay, mula noong nandito na ako sa malaking bahay niya, wala pang naghanap sa kanya. Oo. Bakit? Wala ba siyang kaibigan? Amar! Amar, anak! Wala naman dito sa kwarto niya. Saan na naman kaya pumunta ang anak ko? Pupunta ako sa rooftop. Makikita ko ang rooftop, ang bahay ni Sir Artemio. Titignan ko kung nandun ang anak ko. Ay, ang bata-bata pa ng anak ko. Pero parang may isip na siya na tulad ng matanda. Alam na niya ang para sa kanyang sarili. Hindi nakikisabay na kumain. Kakain na lang siya kung gutom na siya at bahala na siya sa sarili niya. Ay, marami akong pinagtatakahan sa kanya. Parang may edad na siya o may isip na siya kung magsalita. Sa bagay, hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Maaaring ganon ang ugali ng kanyang mga magulang. Kung sino man sila. Oo nga, ano? Sino kaya ang mga magulang niya? Oh, anong kita silang nilalang
o anong klase silang tao. Maliwanag na nakita ko na iniwan ng buhawi. Ano kaya talaga si Amar? Anong lahi siya? Ipagpatuloy ko ang pagpunta sa rooftop. Tignan ko kung nandun ang anak ko. Baka naman talagang nandun siya. Oh, bakit Amar? Nakaupo ka na lang dyan sa upuang bangko. Akala ko punta ka rito para mag-exercise. Ano naman ang batang yan? Kanina ko pa siya kinakausap. Pero hindi sumasagot. At hindi nagsasalita. Tinitingnan lang niya ako. Si Dalian, utusan ni na Sir Artemio ang tumatawag. Bakit kaya? Ayaw ko sanang sagutin. Pero, sige na nga. Hello? Kumusta? Ano? May ibabalita ka sa akin, Dalia? Oo, ano yan? Ano? Hindi ka na matatawag na katulong? Bakit naman? Iyan ang sinabi ni Sir Marlon sa'yo? Ano? Kinausap ka niya? Oh, ano naman ang sinabi niya? Ano? Pag-aaralin ka nila? Ang swerte mo naman kung ganon. Sige, Dalia. Bye. Ay, ang swerte naman ni Dalia. Kung totoo yung sinabi niya sa akin na pag-aaralin ng mga amo niya. Mabuti kung ganon. Kagaya ko rin. Hindi ko sukat akalain na ganito ang magiging buhay ko o kapalaran ko sa pagpunta ko sa ibang bansa. Pero parang kapalit ng buhay ng mga mahal ko sa buhay ang tinatamasa ko ngayon, karangyaan sa buhay. Pero ano kaya ito? Kapalaran kaya? O na'y tadhana na ganito ang buhay ko? Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!